The Magna Carta for Public School Teachers is a law that protects and supports our teachers. It explains their rights, qualifications, working conditions, and the fair treatment they deserve. This ensures that teachers can serve students better and grow in their profession. Here's the summary of the Section 1 to 10 Magna Carta for Teachers. Section 1. The law aims to promote and improve teachers' welfare, ensuring good living and working conditions to attract qualified and dedicated people to the teaching profession. Sa Section 1, binibigyan din ng batas na napakahalaga ng ating mga guro. Kaya dapat mas mabuti ang kanilang buhay at trabaho, kabilang ang mas maayos na sahod, mas magandang kondisyon, at mas malinaw na oportunidad na umangat. Dahil kapag suportado at inaalaga ng ating mga guro, mas nagiging epektibo sila sa pagtuturo at mas gumaganda ang kalidad ng edukasyon na natatanggap ng ating mga kabataan. Sa madaling salita, sinasabi ng batas na ito na ang pag-unlad ng edukasyon at ng bansa ay nakasalalay sa kwalifikasyon at kagalingan ng ating mga guro. Kaya kailangan silang pahalagahan. Section 2. This law is called the Magna Carta for Public School Teachers. It applies to all the public school teachers and related teaching staff, but not to medical or non-teaching employees. Sa Section 2 naman, sinasabi kung sino ang sakop ng batas. Ito ay para sa ating mga public school teachers sa elementary at high school sa pampublikong paaralan. Sila ang pangunahing binibigyang proteksyon at benepisyo ng Magna Carta. Ang hindi kasama ay ang mga professors sa state colleges at universities dahil mayroon silang sariling batas at patakaran. Overall, malinaw na ang Magna Carta ay ginawa para suportahan at bigyang proteksyon ang ating mga guro sa basic education. Section 3 sets the minimum educational qualification for teachers such as BESED for elementary, a bachelor's degree with education units for secondary, and a master's degree for college teachers. Hiring must follow clear and fair rules. Sa Section 3, pinapaliwanag na may required na educational qualifications bago maging isang teacher para masigurado na ready at may sapat na knowledge ang mga papasok sa profesyon na ito. Kailangan ng BESED para sa elementary, bachelor's degree na may education units para sa high school, at master's degree naman for college. Bukod dito, binibigyang diin na dapat ang hiring ng isang teachers ay dumaan sa malinaw at patas na proseso para walang lamangan at para matiyak na ang matatanggap ay tunay nga na qualified. Section 4. Teachers with proper eligibility can be hired without provision. Those without it may be provisionally appointed and serve it at least one year of probation. Sa Section 4, sinasabi na kapag ang isang teacher ay kompleto na ang eligibility, pwede na siyang ma-hire agad ng walang probation period. Pero kung ang teacher ay kulang pa sa eligibility, maaari pa rin siyang tanggapin pero provisional lang muna ang appointment. Ibig sabihin, kailangan niya mag-serve ng hindi bababa sa 1 taon bilang probation bago siya maging fully qualified. Ang layunin nito ay siguraduhin na ang mga bagong guro ay talagang handa at may tamang kakayahan bago magpermanente sa trabaho. Section 5. Teachers are given job security and tenure. Professional teachers with 10 years of faithful service can become permanent. Section 5. Ang batas na ito ay nagbibigay katiyakan sa mga guro na ligtas at matatag ang kanilang trabaho. Para sa mga gurong pansamantalang naa-appoint dahil kulang sa civil service eligibility, maaari silang gawing permanente kung sila ay nakapaglingkod na ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, ang matagal at tapat na paglilingkod ay magdudulot ng seguridad sa trabaho. Halimbawa, si Teacher Lita ay 12 taon nang nagtuturo sa isang provincial na posisyon. Dahil sa batas na ito,
Dapat na gawing permanenteng guro si Teacher Lita dahil sa kanyang mahabang serbisyo. Section 6. A teacher cannot be transferred without consent. If transfer is needed for service, proper notice and reasons must be given, and the teacher can appeal the decision. Transfer expenses will be paid by the government. Section 6. Ang section na ito ay nagbibigay karapatan sa mga guro na tumanggi o umapila sa paglilipat sa ibang paaralan. Karaniwan, ang isang guro ay hindi maaaring ilipat sa ibang paaralan nang walang pahintulot niya. Subalit kung talagang kailangan sa serbisyo, maaaring ipatupad ng superintendent basta't ipapaalam muna ang dahilan. Kung tutol ang guro, maaari siyang umapila sa mas mataas na opisyal at titigil muna ang paglilipat habang dinidinig ang apila. Bawal din magpalipat ng guro 3 buwan bago mag-eleksyon. Kung tuluyang maaprubahan ang paglipat, sasagutin ng gobyerno ang gasto sa paglipat ng guro at ng kanyang pamilya. Section 7. The Department of Education must create a code of professional conduct to guide teachers in a proper behavior and professionalism. Section 7. Ang Department of Education ay kailangan gumawa ng Code of Professional Conduct para sa mga public school teachers. Dapat mabigyan ng bawat guro ng kopya nito. Kung kulang ang budget, dapat may 3 kopya sa opisina ng principal para magamit ng lahat. Section 8. In disciplinary cases, teachers have the right to due process to be informed of charges, see evidence, defend themselves, and appeal decision. No public announcement shall be made while the case is ongoing. Section 8. Kapag may disciplinary case laban sa guro, may karapatan siyang malaman ang paratang sa kanya, makita ang ebidensya, ipagtanggol ang sarili at kumuha ng representative at umapela sa tamang tanggapan. At hindi rin dapat ipaalam sa publiko ang kaso habang hindi pa ito tapos. Section 9. Administrative cases against teachers must be handled by a committee composed of a school superintendent or representative, a teachers' organization representative, and a supervisor ensuring fairness. Section 9. Administrative charges. Sinasabi dito sa Section 9, kapag daw may kaso laban sa isang guro, dapat itong dinggin ng committee upang maging patas ang investigasyon. Ang committee ay binubuo ng school superintendent o isang mataas sa kinatawan bilang chairman. Ang isang kinatawan mula sa organisasyon ng mga guro at isang division supervisor. Pagtapos daw ng hearing, kailangan nilang isumite ang kanilang findings at rekomendasyon sa director o public school sa loob ng 30 days. And kung ang school superintendent daw mismo ang nagreklamo o may interes sa kaso, ang Secretary of Education ay may magtatalaga ng bagong miyembro ng committee para walang kinikilingan o yung magkakaroon ng bias. Section 10. There must be no discrimination in hiring, promotion, or termination based on gender, beliefs, or other personal factors. Only professional qualification should matter. Section 10. No discrimination. Sinasabi naman dito sa Section 10, walang sino mang guro ang dapat makaranas ng diskriminasyon sa pagpasok sa trabaho habang nagtuturo o sa pagtatapos ng kanilang serbisyo. Dapat lahat ng guro, ang lahat ng desisyon tungkol sa kanilang trabaho ay dapat nakabase lamang sa kanilang kakayahan at pagiging profesional. That's all for 1 to 10 section, Magna Carta for Teachers.